Supot Boy, na. ka dyan, boy. Okay. Itapat sa kalawakan. Sabi ron. Paano mo puputok yun? Gusto ko lang malaman, mapangi ka ba talaga? Hindi. Mapangi ka? Sagot. Hindi daw. So ito, ano ba pangalan ko sa'yo? Ano pangalan mo? Jayden? O, si Jayden. Hindi, si Jayden ang mga kasama. Si Jayden ang mga kasama natin sa camping. Meet my... First thing in the morning, palipad agad ang drone para malaman ko at meron akong idea kung ano ang itsura ng lugar o kinakapwestuhan ko. Ganun na madalas kong ginagawa. Maraming salamat at kasama natin ang SR Performance Off-Road sa bawat biyahe natin. Kahit anong lugar, nakaabang lang ang ating roof tent para sa komportableng tutulugan. Ang tindi ng lamig. Magandang umaga. Hello. Gusto mo kumain? Mula kagabi, dyan talaga kayo na. Binigyan ko rin kasi kagabi ng ano yan, pagkain bago matulog. Ayan na. Nakaugulayan namin na pag nag-camping, binibigyan namin ng pagkain para siya yung magbantay, sila yung magbantay sa amin magdamag sa pagising ko. Ayan, nasa tabi natin. Umaamo ang mga aso kapag binibigyan sila ng pagkain. So pag mailap, bigyan mo ng pagkain. Wala na. May magpapahawak na yun. Babantayan ka na. Sa simpleng pagkain, kain na nalang itaya yung buhay nila para sa'yo. Gaya ng mga aso. And welcome back to another episode. Van life ni Boy First Time dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Sobrang lamig. Sobrang lalo ng tulog ko. Parang ayoko sanang bumangon na. Kaso may mga tricycle lang dumadaan. Kung wala lang mga dumadaan-daan ng mga tricycle, kaya ko sigurong gumising ng ano, alas 9. Inaaway ng aso yung ano, yung dumadaan. Maaga nagigising yung mga tao sa probinsya. Alas 8 tanghali na yung gising sa kanila. Kapag nasa probinsya ka, gumising ka ng alas 9, nakakahiya na. Mas panatag yung loob ko sa ganitong klaseng setup. Yung kung hihinto man ako sa mga tabing kalsada habang bumabiyahe ng tulad ng ganito ng walang plano kung saan. Mas okay palang pumasok ko sa looban. Sa highway, pasok ko sa looban na may mga kabahayan naman. Doon ka makipark. Kahit papaano, mas secured. Paalam ka lang para hindi ka magulat na pwede kang sitahin sa umaga o magulat silang sino tong or kaninong sasakyan to na nagpapark dito tapos lalabas may umihikab-hikab na gumigising sa bakuran nila. Mas secured, mas tahimik kasi malayo sa kalsada. Tsaka hindi prone sa anumang aksidente o anumang masasamang loob na alam mo yun habang natin masasabi, di ba? Kasi ganoon naman talaga eh. Kailangan mag-ingat kahit nag-van life or natutulog sa loob ng camper van kahit saan. Lagi niyong uunahin. Lagi nating uunahin yung security natin na safe tayo na walang mangyayari sa atin habang tulog. Ganito na lang mga gagawin ko sa susunod. May tendency pa na yung pinagpaalaman mo kagabi sa looban, makilala mo pa, yung kaibigan mo pa. Hindi sa susunod, di may babalikan ka na. Hindi tulad ng highway na kahit sino dumadaan, rumaraga sa lahat ng mga sasakyan.
Hindi mo alam kung anong pwede sa'yo mangyari habang tulog ka. Mamaya niyang katukin ka na. O basagin na yung salamin ng sasakyan mo. Mahirap eh. Kumbaga, hindi lang sarili ko yung iniingatan ko. Iniingatan ko rin yung sasakyan. Bahay ko to eh. At ang gamit ko nandito. So syempre nag-iingat naman tayo. May dala naman tayong protection. Pero hindi naman kailangan gamitin nang basta-basta. Turuan mo ako paano magpaputok. Saglit lang po. Walang O sige. Bumaba na ako ng van dahil na-curious ako dito sa mga pinagkakaabala ng mga bata. Boga? Boga-boga? Kasi bumubuga ng apoy. Hindi, humiram tayo dito ng boga-boga. Ito mga bata dito naglalaro sa labas ng dito sa pinagparkan ko. Eh nakialam lang ako. Halika dito! Turuan niyo ako! Paano pumuputok to? Tinatanong ko kung ano yung mechanics ng boga-boga. Kung paano nga ba nag-work to. Ilalagay dito yung thinner. Eh paano eh? Butas to. Pwede mo ba ako turuan mag-ano? Makialam muna tayo dito sa mga bata. Paano ito pinuputok? Kanina pa, napansin ko kasi kanina pa may sumasabog dito. Akala ko, paputok na gawa sa kawayan. Alam niyo yun, yung mga typical na, ako naranasan ko yun sa probinsya namin eh. Yung nagpapaputok na gamit ikawayan, nilalagay ng gas, sipan mo. Tapos, aapuyan mo, tapos sasabog. go. I got boy! That was freaking insane! Sprayhan. Eh paano dito? Butas to. Apo, diyan po sasabog yung ano niya. Hindi bababa? Sige nga, sample nga muna. Sabi niya bakla. Bukla ko daw. Okay lang ba sa'yo yung sinabi ko? Lalaki ka? Oo, lalaki naman pala eh. Suyot. Suyot. Trigger, Support. friend. Yung tunog. Oh, lakas. Tatakpan ko. Tapos tas pigatin niya. Paano mo puputok yun? Ano ba to? Parang... Ano po ng lighter? Later. Ah! Ilang ano to? Ilang spray? Pwedeng 10. 10? Di ang lakas nun. Pinagdikit-dikit na lata ng sardinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga ganon. Tapos nilalagay ng goma. Para saan yung goma? Para hawakan. Para hindi masira. 2, 3, 4, 5. Tapos tatakpan. Sure bang hindi ano to? 10 to. 10? Tapos ganyan. Tapos pipindutin to. Ayan o. Ay! Suyot. Sampo dapat. Tatakan malakas. Malakas ba yan? Pakita mo lalaki ka. Niloloko ka ni ate mo. Loko-loko to. Niloloko-loko ka no? Ate mo ba yun? Kamag-anak mo? Yung niloloko-loko lang. Kung nagkatapat lang na pareho kayo ng edad, girlfriend mo yun, no? Hindi mo trip? Bakit? Hindi pasado sa taste mo? Hindi daw. Sabo? Oh, supot din. Bakit ganun? Pag supot yung tunog, parang nahihiya sila na supot yung tunog. Tapos pag malakas, gabong gano'n eh. Ang hina mo magpaputok! O, kita mo? Ang hina. Supot ng tunog mo. Tuloy ka na ba? Ay, hindi pa kaya pala. Mari, may parating ng mga bandido. Supot na. Ka dyan, boy. Okay. Itapat sa kalawakan. Ba't sabi gano'n? Ang lakas lang talaga. Ang lakas makapanumbalik ng kabataan ko noon. Yung ganitong senaryo. Ganito ako dati nung kabataan ko. Isa ako sa maswerteng na enjoy ang kabataan ko noon. Ultimo mga damo. Ako, pinaglalaroan namin dati yan. Yung ganun na. Tito. Ay, ganda. Talo siya. Panalo ka. Anong tawag sa larong yan? Hindi mo alam? Alam ko yan. Nakakalimutan ko lang. At dahil memorable sa akin ang experience na to, ay nagpatulong akong gumawa ng sarili kong boga-boga. O disclaimer muna. Ang paggawa ng boga-boga dito ay may assistance ng mga kuya at magulang ng mga bata. Walang nasaktan na sino man sa paggawa ng boga-boga. So
So ganito yun. Sagad mo dyan, oh. Pagdudugtungin yung 10 daw na lata ng sardinas, ilalagay ito. Galing na naka-invento nito ha. Ang pinaka-tip ng boga, ito. Yung mga plastic na to ay kailangang putol-putulin. Magkabila ang tinanggalan ng takip yung lata ng sardinas. At yung mga plastic na yan, na ginupit-gupit, yan yung magiging parang dugtungan nila. Unang 2 lata is ganito yung butas. Maliit na may maliit na butas-butas. Tapos bukang-buka yung likod. Paano to? Ganyan no? Magkasunod na ganito. Tapos yung kasunod niyan, yung butas na. Meron pa? 3? 4 po. 4! Okay. 4 na magkakasunod-sunod na ganito yung butas sa kabila. And then, yung kabila, butas na butas. 4 na ganito, magkakasunod. Divider ang tawag nila. 1, 2, 3, 4. Tutunawin niya to bro. Parang papalambutin nyo yung plastic para magdikit. So parang ganito, kung dito. Tapos, saan aapo yan dito bro? Yan. Dito? Hindi naman lahat-lahat kailangan. O pag ganon-ganon. Pag ganun. Okay. Hanggang sa humigpit. Okay. Feeling ko pinaka-crucial ditong gawin is itong lighter mamaya. Ito ang gusto kong malaman kung paano nila babaklasin to para ito yung maging igniter. Denatured thinner. Oh, yung mga iba't ibang klaseng variants pala ang thinner. So denatured thinner ang kailangan. Bubutasan nila to. Ililipat nila dito. So ganito yung butas. Isang malaki. Matay naman. Isang maliit. Pag nabuo na yung tube nila, Ang dami naman, 4 pagkasalpak dito, yun ang ilalagay dito. Di ba 14 lang yan? Para yun yung pinipindot-pindot ng ganyan. Kailangan ng tape na pambalot dun sa mga lata. Sana meron tayo dito. Ano, pwede to? Dekado yung ganyan. Pwede maging option yung ganito. Lagyan siya ng tape na buo, lahat-lahat, no? Ba't ka ba dito? Hindi kita tinulungan kanina pa, no? Lalagay pa ba natin to ng stick dito? Kasi parang nagbe-bend-bend siya, no? Gilid po. Isang magkabila ang gilid. Apo. Tapos saka natin balutin ng tape. Touch of Boy P. Kaya magiging special sa akin to. Pero kailangan to ng support bago tapean. Ganyan? Pantay na pantay dito. Alas. Kailangan talaga magkabila, ano? Dapat mas makapal dito kasi andito yung impact eh. Ito yung binuksan na yung lighter. Ito lang ang kailangan dyan. Sige. Tapos, yung wire, papasok doon. Sa butas na isa, sa maliit, no? So, ganito yung mangyayari. Ganito yung itsura niya. Isa malaking butas, saka maliit na butas. Yung wire, para sa maliit na butas. Tapos yung malaki. Para dito. Ito yung, igniter. Utang muna ka mo. Pera. Saan? Ito ba bibili? Sa malapit. Malayo yun? Moment of truth. Halika. Tingnan natin kung malakas. Oy! Lakas! Goods na? Tapos igan. Doon iputok. Okay na? Okay. Fire in the hole. Oo, di ba? Ang sarap maging boy first time. Kinahaponan, nangihinayang ako sa ganda ng lugar na hindi ko mapaliparan ng drone kasi nag-aalala ako na baka mag-blackout na naman yung phone ko. Pero meron akong good news sa inyo kasi andito ako tumatambay sa parang basketball court ng barangay na to. Teka lang. Saan yung yung kambing? Saan yung kambing? Umuwi na? Ilang beses naman ako nakakita ng kambing. Pero itong kambing na to, hindi siya pangkaraniwan. Meron na akong mga kasama sa pagkakamping. Hindi tayo sinuwerte sa aso tsaka sa pusa eh. Gusto ko lang malaman, mapangi ka ba talaga? Hindi! Mapangi ka? Sagot! Hindi daw. So ito, ano ba pangalan ko sa'yo? Ano pangalan mo? Ha? Jayden? Oh, si Jayden. Hindi, si Jayden ang mga kasama. Si Jayden ang mga kasama natin sa camping. Meet my...
Meet my camper goat, Jaden. Hindi ka naman pala mapanghi. Hinusgahan ka na ng mundo na mapanghi kayong mga kambing. Mapanghi ka ba? Hindi. Hindi naman mapanghi. Sali ka dito. Tayo muna yung maglalakad-lakad. Ipapakita ko muna sa'yo ang pagmamayari ko, yung farm ko. Ha? O sige. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ang bibi. Oo. Ilang taong ka na ba, Jaden? Mapanghi ka ba? Hindi naman mapanghi. Hindi talaga? Wala, malambing. Malambing siya. Binibenta to? Gusto ko nang bilhin yung kambing at iuwi. Walang dahilan para hindi ko siya isama. Kinakagat ako. Uwe! Kinagabihan, buo na ang desisyon ko na wag nang dumiretso ng Ifugao. Sulitin ko na lang ang mga moments namin dito ng pamilyang kumukup sa akin at pumayag na magpark ako sa kanilang bakuran. Sayang naman, alam ko na meron pa kaming magaganda pagsasamahan. Alas 7 pa lang ng gabi, pakiramdam ko, hating gabi na. Usaping pagkikisama to. Off-cam, sumasama ako sa kanila. Pumunta kami ng palengke para mamili ng isda. Ito yung iihawin namin ngayon para sa aming hapunan. Di pala ako nakapag-vlog sa sa palengke kanina, no? Sige, bukas. Nag-enjoy ako sa pamamalengke kasama itong mga anak ng anong family ito? Apelyido? Peralta family. Ayan, maraming salamat po sa pag-ampon sa akin dito ng pwede ba isang linggo? Pwede naman. Yung mga kasama ko dito, ito yung mga anak ng Tita Ruth at Tito Henry. Babalik tayo dito. Napakaganda ng Solano ng Nueva Vizcaya. Feeling ko nasa Baguio ako ngayon. Malamig ang panahon. Tsaka syempre shoutout muna sa Blue Yeti. Nagkakaroon kami ng ilaw dito. Ngayon mag-iihaw lang kami ng tilapia. Kasi yung mga tropa ko, mga gangster, tuloy-tuloy yung paputok, no? Mamaya magpapaputok tayo dito ng boga-boga. Kakaibang klaseng pagluluto. Kumbaga, masusunog na ba yung ano mo? Susunugin mo na yun. May tamang tawag ba dyan sa inihaw na yan? O inihaw lang talaga? Inihaw na tilapia na binalot sa dahon ng saging. Ito yun. Ang sakit sa mata nung tawag ka na ng mami mo. Ano ang nilagay dito na maliban sa tilapia? Anong mga spices ang nilagay dito? Asin, dahon ng sibuyas, Paminta. paminta, ayun lang dito. Ayun yung typical na nilalagay talaga sa loob ng mga isda kapag iniihaw. O, game na tayo? Game na po. O, sige, game. Ano to? Ayagis ko lang na sabay-sabay? Hindi dito. Pinagmamalaki ko talaga yan na marunong talaga ako makisama kahit kanino. Napakahalaga ng bagay na yan, lalo na kapag tumutuloy ka sa hindi mo naman talaga bahay. Kailangan mo mag-extend ng effort para tumulong sa kanila. Nasanay ako sa ganyan sa buhay namin sa probinsya. May nakikituloy din dati sa bahay namin. At nakikita ko sa kanila kung paano sila makisama. So may tulong talaga yung lasa nung dahon ng saging. Sa next upload ay ipapa-experience natin sa mga bata ang ating camper van na si Watot. Suklito ng kabutiang loob nilang pinakita sa akin at pagkukup nila sa akin dito ng ilang araw. At mapapanood nyo rin na sa madaling araw, tumatahol ang mga aso. Pero wala naman tao. Ang nangyayari?